Mother's Day po ngayon. Marami pong salamat sa mga mothers na naririto ngayon. Ang ating pong pinagbubunyi ay hindi lang yung biological mothers, no? Kundi pati na rin yung mga adoptive mothers. Yung mga mothers na nag-adopt ng mga batang hindi nila kadugo, no? At lalo naman din yung mga spiritual mothers. Yung mga babaeng ginamit ng Panginoon upang magdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga iba nating mga kasama. At dahil sa kanilang faithfulness at pagtatapat, ginamit sila ng Diyos upang iligtas ang ilan sa atin. O di kaya upang i-disciple at turuan ng mga gawi at paglakad sa Panginoon. Marami po tayong ganyan. Biological mothers, adoptive mothers, at spiritual mothers. Nung aking pong iniisip ang ating mensahe sa hapong ito at ang parangal sa ating mga mothers, no? Siyempre, napakabilis na magpunta yung isip ko sa mother ng aking mga anak. No? Dahil siya po ay biological mother, dahil meron po kaming anak na biological. Siya po ay adoptive mother, dahil meron din po kaming mga anak na adopted. At siya po ay spiritual mother sa ilang mga kababaihan natin na kanyang dinidisipulo. Marami sa atin ang ganito. Hindi lang isang klaseng ina, kundi mga babae na hinahayaan ang kanilang buhay ay magamit ng Panginoon upang pagpalain ang mas marami pang mga bata at anak. Ngayon mga kapatid, ang aming mga anak ay malalaki na. No? Buo na ang kanilang pag-iisip, minsan parang hindi. No? Malusog na ang kanilang pangangatawan at sila ay naging ganyan dahil sa katapatan ng Diyos na ginamit ang aking misis para sila ay maalagaan. Na titiyak ko na marami akong kasama dito ngayon na mga lalaki at pastor at elders di kaya o mga leader natin sa church na ganyan din ang kanilang saloobin. So ipananalangin natin mamaya sa pagtatapos ng ating mensahe ang lahat ng ating mothers. No? Ang pamagat po ng aking mensahe ngayong hapong ito ay kaligtasan sa pamamagitan ng mga ina. No, binagalang ko ng konti yung pagsabi nun kasi pag masyadong mabilis, baka mali ang intindi nyo. No? Kaligtasan sa pamamagitan ng mga ina. Okay? Exodus chapter 2 verses 1 to 10. Sa salaysay na aralin natin ngayong hapong ito, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga ina upang maligtas ang magiging tagapagpalaya ng Israel, si Moises. Si Pastor Larry po sa kanyang mensahe kaninang umaga sa main service, siya po ay nag-focus sa isa sa tatlong mga babaeng ito. Si Jochebed, ang nanay ni Moses. Ngunit makikita ninyo na sa lawak ng salaysay na ating aralin, meron pong actually at least tatlong babae ang ginamit ng Diyos upang si Moses ay ma-preserve. Ang bayang Israel, nung panahon ng kapanganakan ni Moses, ay naging alipin sa bansang pinagdalhan sa kanila ng Diyos upang iligtas sila sa tagutom.
Sa Genesis chapter 47, verse 27, ating mababasa roon, thus Israel settled in the land of Egypt, in the land of Goshen, and they gained possessions in it, and were fruitful and multiplied greatly. Ito po ang naging isang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan, sapagkat sila ay nabantaan na mga matay sa isang tagutom na laganap noong panahon na yon. At ginamit ng Diyos ang isang anak ni Jacob o ni Israel, si Joseph, upang siyang maging parang tagapagligtas nila. Siya ay naging alipin sa Ehipto, siya ay naging prime minister ng Egypt, at dahil sa kanyang pamumuno at magandang pamamalakad, naligtas ang marami sa effects ng famine na iyon. Higit sa lahat, ang kanyang pamilya, na noong panahon na sila ay lumipat sa Egypt, ay mga 70 to 75 ang bilang nila. Bilang isang pamilya, malaking pamilya na po. Ngayon may bagong Pharaoh na umiiral na sa Egypt, na hindi nakilala si Joseph o ang kanyang ginawang pagliligtas sa bayan na iyon daang taon na ang nakalilipas. Dahil nakita niya ang paglago ng bayang Israel sa kanilang kalagitnaan na isang banta, nilupig niya ito at isinailalim sa matinding hirap. So sa Exodus chapter 1, verses 8 to 14, makikita po natin ang plano ni Pharaoh na pahirapan ang Israel o di kaya'y pabagalin ang kanilang paglago. So sabi sa Exodus 1:8, now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. So malamang ang sabi ng mga teologo, ito ay yung 18th dynasty na si Ahimtopet the first siguro ang Pharaoh noon, o di kaya si Thutmose the first. So dahil sila po ay magkasunod, no? So basta 18th dynasty na, si Joseph ay naging pinuno nung 15th dynasty. So marami ng taon ang nakalipas. So nakalimutan na siya, no? Ang sabi sa verse 9, he said to his people, behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and if war breaks out, they join our enemies and fight against us and escape from the land. Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. So itong mga pangalang ito ay na-verify in historical accounts. So ito po ay totoo. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad. Parang hindi nag-work ang family planning ni Pharaoh dito sa mga Israelita. And the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service in mortar and brick and in all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. Ito po ang kondisyon ng Israel nung ipanganak si Moses. Siya po ay pangatlo sa tatlong anak ng couple na Levita, parehong Levite, no? Dahil sila ay nagmula sa pamilya ni Levi. Ang pangalan po nila ay wala dito sa ating teksto, pero nasa ibang teksto ng Exodus. Sa Exodus 6:20, dahil meron po dong genealogy ni Moses at ni Aaron, ang sabi sa verse 20, Amram took his wife Jochebed,
his father's sister. Huwag po kayo masashock, no? Dahil ang napangasawa ni Amram ay yung auntie niya. Nung panahon na yon, talamak po yung ganong practice. So, hindi po yung kakaiba at nakakatakot. Pero ngayon natin gawin yan, makakancel po tayo, no? And she bore him Aaron and Moses, the years of the life of Amram being 137 years. So alam na natin ngayon na ang pangalan ng mag-asawa ay Amram at Jochebed at sila ay mga Levita. So napakahirap nung konteksto ng kwento na ating pag-aaralan. Sa kapanganakan ni Moses, siya po ay ipinanganak sa gitna ng matinding pag-aalipin ng Ehipto sa Israel. At dahil po sa pag-aalipin na yon, ang kanilang kanilang anak na si Moses ay pinagbantaan ng kamatayan. Ngunit, kontrolado ng ating Diyos ang lahat ng maaaring mangyari. So siya'y kumilos sa buhay ng tatlong ina upang maligtas si Moses at mapalaki ito sa tahanan ng isang mag-asawang Levita na alam ang salita ng Diyos. At lumaki din siya sa gitna ng karangyaan ng palasyo ni Pharaoh na siyang nagnais na siya'y patayin. So kung sino yung nagplano na siya ay puksain, sa pamamahay niya mismo lumaki ang batang lalaking ito. At hindi niya alam, ito ang magiging katunggali ng kanyang mga anak sa darating na panahon, pagbalik ni Moses sa Ehipto upang palayain ang bayang Israel. Sa gitna ng kanyang karangyaan, doon po lumaki si Moses. Ipinapakita ng kwentong ito ang mahalagang papel ng mga ina sa kaligtasan ng mga batang hinirang ng Diyos para sa kanyang mga layunin. Mga mothers, lahat po tayo na nananalig sa ating Panginoong Hesus ay maaaring gamitin kasangkapan ng ating Diyos. Hindi nyo alam, meron kayong isang swail na anak na palaging rebelde, palagi na lang napapagalitan, napapaaway, nasasali sa gulo. Naku, Panginoon, wika ninyo. Paano kaya ito magiging blessing sa iba? Parang kampo ng demonyo itong batang ito. Ganyan-ganyan po ang sinabi ng aking ina tungkol sa akin nung ako ay lumalaki. Dahil ako po ay nagrebelde. At hindi po niya inaasahan na ako ay maligtas o maging pastor. Hindi po niya inaasahan yun. Namimiss ko ang aking ina. Siya po ay pumanaw na noong 2023. Huwag po kayo mag-alala, hindi niya po ako nakikita ngayon. Sapagkat bakit doon siya dudungaw sa earth, nasa kalagitnaan na siya ng kalwalhatian sa langit. So hindi ako tumatawag sa kanya. Ngunit alam ng Panginoong Diyos na siya ay napagamit upang ako'y maligtas. Hindi niya po ako may tinantanan sa pagbabasa ng Biblia. Meron po kaming family altar every 6 p.m. ng bawat araw na ginawa ng Diyos. Kami po ay nagkakaroon ng mini worship service sa aming bahay. Ang tatay ko po, siyempre, ang speaker, siya ang pastor. Siya ang pastor ng church namin. So, kaming tatlong mga lalaki ay halinhinan
sa pagiging worship leader. O sa aming pananambahan nung bata kami, ang tawag po namin doon, patnugot. Huwag niyo po akong tanungin kung bakit patnugot ang tawag namin. Ang isa kong kapatid, siya ang magiging song leader. Ang kanyang nililid, kami din tatlo. At kami ay tinuruan ng aking ina at ng aking ama na umawit mula sa himnal. At kung aawit kami mula sa himnal, kailangan in 3 parts. So kailangan may blending. Pag hindi kami pumasok sa chord, may palo pa. So mahigpit. So siguro kaya ako nagrebelde. Pero mga kapatid, huwag natin tawaran yung ganong klaseng mga ginagawa ng ating mga ina. Sapagkat maaaring gamitin ng Diyos ang kahit na sinong ina upang maging daluyan ng kanyang kaligtasan at ng kanyang kahabagan. Ganun po ang nangyari sa 3 babae na ito. So tignan po natin isa-isa. Una, ang komadronang may takot sa Diyos. Alam niyo naman kung ano ang komadrona, no? O yung mga medyo puti ang buhok na intindihan, no? Yung mga bata na naririto, ano kaya yung komadrona? What's the komadrona, Pastor? No? Midwife, no? Yung tumutulong, ang tawag ng iba sa probinsya, hilot. Pero ang hilot, mas maraming magic na ginagawa. Ang komadrona, tumutulong lang sa pagpapaanak. So, ang komadronang may takot sa Diyos. Ang ating pong teksto ay Exodus 2, pero nais ko pong tignan natin ang verses 15 to 21 ng Exodus 1. No? Sapagkat, hindi po mangyayari ang Exodus 2 kung hindi kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga komadronang ito na nasa Exodus 1. Kumilos ang Diyos sa puso ng isang komadrona na malamang tumulong sa ina ni Moses sa kanyang panganganak. Kasi wala naman nung OBGYN. No, ang pinaka-OBGYN nila ay yung midwife. Yung mga midwives po ay trained. Ngayon, sa ating pong teksto, babasahin ko po, no? Malinaw na siya ay isa sa mga may takot sa Diyos na sumuway sa utos ng Pharaoh na patayin ang mga batang lalaki na Hebreo. So nag-fail yung kanyang plan A, sabi nga ni Pastor Larry. Yung pagpapahirap, pagpapaalipin ng mga Israelita. Nag-fail. Lalo silang lumago. No? So sa gitna ng kanilang paghihirap, lalong dumami ang mga baby. No? So siguro pagpapala ng Diyos yun para ipamukha kay Pharaoh na hindi ka maaaring magwagi. So, Exodus 1 verses 15 to 21. Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shipra and the other Pua. So parang sa teksto natin, dalawa lang ang midwives, no? Very specifically named. Pero sa dami po ng nanganganak na Hebrew wives, dahil ang bilang nila at this point, babae lamang, siguro mga 600, 700,000. So, kung ganun sila karami, obviously, dalawang midwife hindi kaya. No? Napahaba siguro ng pila sa mga bahay nila. No? So, maaaring itong dalawang ito ay pinuno ng mga midwife. O di kaya, mas malamang, itong dalawang ito ang maaaring nilapitan ni Jochebed para tumulong sa kanyang panganganak. Siguro ito yung dalawa. Hindi natin alam. Hindi natin matitiyak.
Sabi niya, when you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, yung birth stool po, ang panganganak po nila, nakaupo po ang babae, no? Hindi po yung nakaganyan sa sa delivery room, no? Tsaka wala pong epidural nun, no? So masakit. So nasa birth stool po sila. Yung birth stool po, dalawang malaking bato kung saan sila'y nakaupo. At yung batang kanilang iluluwal ay dun sa gitna ng dalawang bato lalabas, no? Ganun po ang nangyayari ngayon. If it is a son, sabi ng hari, you shall kill him. But if it is a daughter, she shall live. Aba, merong parang gender na preference, no? Pag lalaki, papatayin nyo, naintindihan nyo naman siguro kung bakit pinapatay yung lalaki. No? But, sabi sa verse 17, but the midwives feared God. They feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. Mga kapatid, ang sabi ng New Testament sa aklat ng Romans, ang mga pinuno ng mga bayan ay mga lingkod ng Diyos upang magpataw ng kaayusan at parusahan ang mga tiwali. Sila ay dapat nating sinusunod at hindi nilalabanan. Ngunit, kung ang kanilang mga utos ay labag sa kautusan ng Diyos, katulad ng pagpatay, maaari silang hindi sundin. O wag niyong palawakin yung exception na yon. Na? So pastor, kung sila'y magnanakaw, hindi natin dapat silang sundin? Kung sila ay hindi matalino, hindi natin sila dapat sundin? Hindi po Meron pong dalawang exception sa Biblia. Ang isa po ay ito. Yung isa po ay nasa Acts 5:29, kung saan si Peter tsaka si John ay inutusan na huwag mag-share ng gospel. At ang sabi nila, we would rather obey God than man. So dalawa lang po yung exception Huwag niyong dadagdagan. Pero dito po, hindi sumunod yung mga midwives. At dahil doon, si Moses po ay nabuhay. So the king of Egypt called the midwives and said to them, why have you done this? And let the male children live. So marami. Because the midwife said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are vigorous and give birth before the midwife comes to them. Nauna po kami, Pharaoh. Pagdating namin, nailuwal na yung lalaki, naitago na. Ganon ang kanilang excuse. Kung ako si Pharaoh, sasabihin ko dun sa dalawa, charot. Di ba? Kalokohan. Siyempre, palusot na lang nila yun. Sila hindi sumunod dahil they feared God and did not do as the king of Egypt commanded them. Merong gantimpala sa kanila. So God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. And because the midwives feared God, He gave them families. Sila mismo ay naging mga ina. So mga kapatid, yung dalawang midwife na ito, o yung midwives na ginamit ni Jochebed, posible na single pa. O bagong may asawa na wala pang anak. Ngunit, dahil sa kanilang hindi pagsunod sa maling kautusan ng hari, na patayin ang mga batang lalaki,
pinagpala sila at sila ay naging mga ina. So ang una nating mother na sineselebrate ay yung mother na naging mother dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Maaari din na sila ay mother na. At kaya naman hindi nila matiis na patayin ang batang lalaki. Alam nila kung gaano ang pagmamahal ng ina sa isang anak. Datapwat hindi nila masunod ang kautusan ni Pharaoh. Hindi natin alam ang mga specifics, pero ang alam natin, hindi sila sumunod sa utos ng hari sapagkat sila ay may takot sa Diyos. Sila ay may takot sa Diyos. Mga kapatid, halalan bukas, nawa lahat tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. At tayo ay maghalal ng tama. Pastor, sino ang boboto namin? Ay, huwag niyo akong tanungin. Hindi ko kayo sasagutin. Kahit sa text. No? Huwag niyo akong tanungin. Hindi po angkop na ang mga pastor ay nagbibigay ng mga rekomendasyong ganun. Alam nyo kung ano ang tama at mali. Kayo ang magsaliksik at kayo ang mag-decide. Itong kumadronang ito, nag-decide siya. Magiging oppositionist ako ngayon. Hindi ko susundin ang kagustuhan ng hari. Ang susundin ko ay ang kautusan ng hari ng mga hari. Siya ang aking mahal at kinatatakutan. Pangalawa, ang ina na may pananalig sa Diyos. So nasa chapter 2 na po tayo. Napakahaba ng introduction, ano? No? Huwag po kayong mag-alala, maiksi lang po ito. Famous last words, no? Now, a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a fine child, she hid him 3 months. And she could hide him no longer. When she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river bank. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. Napakatapang nitong ina na ito. Sapagkat mahal niya yung kanyang anak. Alam na natin dahil sa Exodus 6:20 na ang mag-asawang ito ay si Amram at si Jochebed. Ang pangalan po nila ay nasa Numbers 26:59 din po. No? Kung saan may talaan ng mga pamilya ng mga Levita. Sila ay kumilos ang Diyos sa kanila sa puso ng isang Levitang babae upang ipagkatiwala sa Kanya, sa Panginoon. Ang buhay ng sanggol na si Moses na nilagay niya sa isang basket at ipinaanod sa ilog. Actually, sa reeds niya nilagay. So kung babasahin natin mabuting kwento, alam natin na si Amram ay galing sa pamilya ni Kohath. No? Kung babasahin po natin yung genealogy, kasi tatandaan ninyo, si Kohath po ay anak ni Levi. No? Si Kohath at si Levi nabuhay mga 300 plus years before itong mga pangyayaring ito. So kung babasahin natin sa scripture na si Amram ay galing kay Kohath, galing po siya sa lineage ni Kohath. No? At si Jochebed ay galing naman kay Levi. So, alam natin na malayo din ang agwat mula sa panahon na buhay si Levi at itong panahon na buhay
si Jochebed. So ang ibig sabihin nito, siya ay galing sa linya ni Levi. Ginawa ko pa po yung math, pinagduktong ko yung kanilang mga pamumuhay, hindi ko po mailapit no? So ang alam lang natin, sila ay mga Levita. Dahil sila ay mga Levita, sila ay aral sa salita ng Diyos. Sapagkat ang mga Levita ang ginagamit na katulong ng mga priest sa kanilang service sa tabernacle. At kasama roon ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya itong pamilyang ito ay isang pamilya ng mga mananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:23, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw that their child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. Napansin niyo ulit yung phrase na yon? They were not afraid of the king's edict. Sino yung isang not afraid? Yung mga komadrona, the midwives. Eto na naman. Merong isang babae at lalaki, mag-asawa, they were not afraid of the king's edict. Kaya sila'y kumilos. Kahit na ano pa ang mangyari para kay Jochebed, wala nang mas ligtas pang lugar kundi ang makapangyarihang kamay ng Diyos. So siya siguro ay nanalangin. Hindi ko na pwedeng itago itong baby na to. 3 months na. Maingay na. No? Maingay na ang baby pag 3 months So baka marinig na ng kapitbahay o matuntun na sila ng mga paikot. Alam nyo kasi, bukod sa yung Hebrew midwives, sa Exodus chapter 1 verse 22, inutusan na rin ni Pharaoh ang lahat ng Egyptian na kapag meron silang nakitang batang lalaki, i-report nila at itatapon sa ilog ng Nile. So, at 3 months, siya'y gumawa ng plano, gagawa ako ng basket. Yung word po na ginamit dito ay ark. Parang Noah's Ark. Gagawa ako ng ark. At lalagyan ko siya ng bitumen and pitch. Yung bitumen po ay asphalt. Yung pitch po ay pandikit, sealant, para hindi pasukin ng tubig. Dahil ang kanyang basket ay gawa lang sa mga reeds na nasa side ng Nile. So gumawa siya ng basket at kanyang nilagay doon ang kanyang mahal na anak na si Moses. Ang sabi sa Acts 7:20, siya ay isang fair in the eyes of God. He was beautiful in the eyes of God. Ang sabi sa Hebrews 11:23, he was beautiful. Ang sabi dito sa ating teksto, he was a fine child. So meron pong tradition sa mga Hudyo na ang anghel daw ay nagpakita kay Amram at binigyan siya ng isang prophecy na ang kanyang bunsong anak na lalaki ay magiging deliverer ng Israel. Wala po sa Biblia yon. Nasa aklat po yun ni Josephus, pero wala po sa Bible. So hindi po natin pwedeng paniwalaan yon. Kung nagpakita man ang Diyos o nagpasabi ang Diyos kay Amram at kay Jochebed, sila ay sumunod pa rin ayon sa kanilang pagtatapat sa Diyos. Dahil ba siya ay magandang bata? Ang isang translation ng word na yon ay pwede ding healthy, malusog. Sa atin ngayon, cute. Baka po cute yung bata. At siguro sila'y nahabag, kaya nilagay nila sa basket. Ang daming pwedeng mangyari doon sa kanilang ginawa. Pwedeng madiskubre ng mga taga-Ehipto at siya ay itapon at lunurin sa Nile at ipakain sa mga crocodile. Pwede siyang makita ng mga sundalo at ganun din ang mangyayari sa kanya. At kung siya naman ay makita ng mga Hebreo din, ganun pa rin ang problema niya. Paano siya itatago? So may plano si Jochebed. Hindi natin matiyak kung anong plano niya,
pero inilagay niya sa kamay ng Diyos ang kanyang anak. Mga ina, makikita natin dito, walang mas ligtas pang lugar kundi ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Kumilos ang Diyos at niloob na maalagaan pa rin niya si Moses sa ilalim ng kagandang loob ng prinsesa ng Egypt. Pero sandali, bumibilis ang kwento, no? So kanyang ipinaanod. Pero sa may reeds, sa gilid. Kasi malakas ang agos ng Nile, no? So kung pinaanod niya sa gitna, ay talagang mapapahamak yung bata. Baka talagang malunod. In one sense, sinusunod niya ang utos ng hari. Dahil ang utos ng hari, kung lalaki ang anak ninyo, ilagay nyo sa Nile. Eh di nilagay niya sa Nile, pero nilagay niya sa gilid. Di naman sinabi ng hari kung sa gitna o sa gilid. So nilagay niya sa gilid. At doon niya pinalutang yung basket. May plano siya. Meron siyang idinadalangin na sana, Panginoon, ang anak kong ito ay iyong kahabagan at iligtas sa tiyak na kapahamakan at gawin ninyo ang kailangan mangyari sa kanyang buhay para siya ay hindi mapahamak. Siguro mga ganon ang dalangin ni Jochebed. O di kaya alam niya na teka muna, malapit yata dito yung paliguan ng princess. No? Eh kung sa malapit ko pa ipaanod, baka sakaling mapunta sa princess. Pero hindi naman niya alam kung gagalangin ng princess yung batang iyon. O kung itatapon din niya sa Nile. Malamang itatapon niya dahil Egyptian siya. Anak siya ng hari. Yung hari, yun ang inutos. So kanya pa rin isinugal kung baga. Pero sa ating Panginoon, kapag tayo umaasa sa Kanya, hindi po pagsusugal yun. Walang pinakamabuti sa ating mga anak, kundi ipagkaloob sila sa kagandang loob ng ating Diyos. Pangatlong, ina. Ang prinsesa na naging daluyan ng kahabagan ng Diyos. Sabi sa verses 5 and 6, now the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, while her young women walked beside the river. She saw the basket among the reeds and sent her servant woman and she took it. So kung binabasa niyo yung kwento at ini-imagine niyo kung anong pinakamagandang pwede mangyari kay Moses, ito yun. Pero ang sabi ng kwento, now, napansin niyo na hindi nababanggit ang pangalan ng Diyos dito sa kwentong ito. Nakita niyo na ba ang pangalan ng Diyos sa chapter 2? Meron sa chapter 1. Diba? The midwives feared God. So God dealt well with the midwives. Pero dito sa kwento sa verses 1 to 10, wala ang pangalan ng Diyos. Pero nakikita niyo ba ang kamay ng Diyos? Now the daughter of Pharaoh came down to bathe. Ceremonial bathing po to. Marami po silang magandang banyo sa Egypt. Ang Nile po ay not necessarily the cleanest of all rivers. Pero meron pong religious significance sa kanila ito. Kaya sa naroon, hindi ito naiiba sa ginagawa ng mga Hindu sa kanilang paliligo sa River Ganges. So ganito po ang kanyang ginagawa. Kasama niya ang kanyang mga katulong at doon napansin niya ang basket ni Moses among the reeds kung saan pinalutang ng nanay niya. When she opened it, verse 6, she saw the child. At timing na timing naman. Nung kanyang pagbukas ng basket, nag-iiyak si Moses. Ang galing naman ng timing ni Moses, no? Malamang nalimpungatan siya dahil madilim siguro dun sa loob ng basket. Tapos nung buksan, biglang nagkaroon ng ilaw.
at naalimpungatan siya. Kaya siya umiyak. Mayroong tradisyon ng mga Hudyo na kinurot daw siya ng isang anghel ng Diyos. Wala po sa Bible yon, huwag niyong ipapangalat yon, ha? Basta umiyak si Moses sa timing na timing. So, kumilos ang Diyos sa puso ng anak ni Pharaoh mismo. Sabi sa verse 6, when she opened it, she saw the child, and behold, the baby was crying. She took pity on him and said, "This is one of the Hebrews' children." So, suspense. Anong gagawin niya? Kanya bang ilulubog? Kanya bang papatayin? Kanya bang i-report? Tumalon tayo sa verse 9. And Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages." So the woman took the child and nursed him. When the child grew older, she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. Anong kanya ginawa kay Moses? Inadapt niya po si Moses. Inadapt po niya si Moses. Kumilos ang Diyos sa kanyang puso para siya ay magkaroon ng kahabagan. Siya ay nagkataon lang na nasa ilog para maligo. Ngunit kahit ito ay itinulot ng Diyos para sa kanyang mga layunin. At ang kanyang habag na ipinakita sa sanggol ay tiyak na inalagay sa puso niya ng ating mahabaging Diyos. Inadapt niya po si Moses. Ito pong kwentong ito nasa isang storybook na nasa bahay po namin. Yung amin pong mga adopted children, ganito po namin inintroduce sa kanila yung konsepto ng adoption. So si Joby po, nung siya'y lumalaki, ang iniisip niya, I am the son of a princess. No? Kasi inadopt siya ng isang prinsesa. Ang prinsesa niya po ay ang kanyang mama. No? Ganun nila natutunan ang konsepto ng adoption, hindi ka dugo, hindi ka laman, ngunit kapuso. Ang adoption po ay napaka-precious sa mata ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Ephesians chapter 1, He adopted us as sons. Pareho ng adoption ni Moses. Ang aming pong dalawang adopted na anak, si Mrs. Miliado, na birth mom ni Joby, ni-let go po niya si Joby. Ipinaubaya sa DSWD upang siya ay mapunta sa isang mabuting tahanan. At niloob ng Panginoon na siya ay mapunta sa amin. Si Mrs. Oldan, na birth mother ni Jana. Siya ay ganun din, ipinagkatiwala sa DSWD at siya po ay nakarating sa aming tahanan. Meron pa po kaming isang adopted daughter na namatay. Siya po ay iniwan sa opisina ng kapatid ni Bebet na mas matanda sa kanya. So dinala sa bahay namin. Kala namin magpapatikim ng pagkain, kundi ang dala pala niya, baby. No? Tuwan-tuwa po ako dun sa baby na yun. Dahil kamukha ko po. Sabi nga nila, baka kaya kinuha ng Diyos. Huwag nang lumaki na kamukha mo. Pero mahal na mahal ko po yung anak kong yun, si Hannah. Pero siya ay kinuha ng Panginoon, amin din siyang inilagak sa mabuting kamay ng ating Diyos. Itong tatlong ina na ito, mga kapatid, silang tatlo ay lahat ginamit ng Diyos upang magdala ng kaligtasan. Kung hindi po kumilos ang Diyos sa puso ng komadrona, hindi po siya magkakaroon ng takot sa Diyos upang sumuway sa utos ng hari at iligtas si Moses na malamang tinulungan niya si Jochebed sa kanyang panganganak. Kung hindi po kumilos ang Panginoon sa buhay ng mag-asawang Amram at Jochebed, hindi po sila matatakot sa Diyos. Ngunit dahil sila ay takot sa Diyos,
Hindi sila natakot sa hari. They did not fear the edict of the king. At kanilang niligtas si Moses. At ang nangyari pa sa kanya, ipinahanap siya kay Miriam. Si Miriam, yung babaeng bata dito, alam natin na siya ang panganay na anak. Ang sunod ay si Aaron, na 3 taon ng tanda kay Moises. Si Miriam po na ate, katulad ng lahat ng ate, pinagbilinan ni mama. O ang sabihin mo dun sa Pharaoh, pagka siya ang pumulot, kailangan nyo ba ng nursing maid? Nursemaid. Yung magpapasuso sa bata. Sapagkat ang prinsesa ay walang gatas. So kailangan niya ng nursing maid. So, hindi lang po naligtas ang kanilang anak, hindi lang po hindi napahamak, siya po ay nalagay pa sa pamamahay nila sa umpisa. At hindi lang yon, sa kanyang pagpapasuso kay Moses, binayaran pa siya. No, sabi nga ni Pastor Larry, kayo ba? Nagpasuso ba kayo sa mga anak nyo at tumanggap kayo ng sweldo? Wala, di ba? Si Jochebed tumanggap. Dahil grabe ang ginawa ng Panginoon na pagliligtas, pambihira at kagilagilalas. Sa huli, ang pangatlong ina, kumilos ang Diyos sa puso ng isang prinsesa ng Ehipto. Una, sinuway niya ang kanyang ama. Pinalaki niya si Moses sa loob ng kanyang pamamahay. At ang sabi sa Acts 7, siya ay lumago sa kanyang kaalaman ng lahat ng kaalaman ng mga taga-Ehipto. And he became powerful in speech. Yan po ang ginamit ng Panginoon ng mga talento ni Moses para pamunuan niya ang kanyang bansa sa kanilang paglaya, sa kanilang pagkaalipin. Sa huli mga kapatid, ang magiging tagapagpalaya ng Israel, si Moses, ay niligtas ng Diyos at nilagay sa pinakamahusay na lugar para siya ay mapalaki, mahalagaan at maturuan upang sa tamang panahon, mapamunuan niya ang kanyang bayan na makalaya mula sa kanyang pagkaalipin sa Egypt. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng 3 babae, 3 ina. Isang midwife, isang biological mother, at isang adoptive mother na ginamit ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang kalooban para sa kanyang bayang Israel. Mga kapatid, sa oras na ito, hihingin ko na tumayo lahat ang mga ina ng tahanan, ang ating mga ilaw ng tahanan. No? Yan po. Tayo po kayo. Yung mga ina lang po, no? Mothers only, no? Whether kayo ay biological mother o adoptive mother or spiritual mother, no? Napakarami nyo pala, no? Dapat pala hinabaan ko pa yung sermon, no? Pero tayo po ay bibigyan natin sila ng mga token. So, iikot po ang ating mga usher. May dala po silang mga gifts para sa inyo. Tanggapin ninyo, no? Huwag niyong sabihin sa amin na, Pastor, kayo naman, nagabala pa kayo, ito lang. No? Mga kapatid, pagdamutan nyo na ang aming alok sa inyo, kaloob sa inyo. Huwag niyo munang bubuksan, sasabihin ko sa inyo kung ano laman yan. Hindi, wag. Para may konting excitement. Mga kapatid, atin pong ipapanalangin ang ating mga ina. Tayo po ay yumukod at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming mga ina. Yung iba sa kanila, biological. Yung iba, adoptive. Yung iba, Panginoon, ay spiritual. Kung ano pa man sila at anong kanilang mga sitwasyon, kayo magpala sa bawat isa. Maaring sila ay widow na at
namimiss na ang kanilang asawa at ang kanilang mga anak baka hindi masyadong malapit sa kanila. Alam nyo, ang lahat ng kanilang dinadanas, kayo po ang yumakap sa kanila. Merong mga single mom, Panginoon, na hirap sa kanilang mga buhay, tapat na nag-aalaga ng kanilang mga anak at naghahanap buhay upang sila ay mapalaki. Pero ang karamihan sa kanila, O Diyos, ay nananalig na sa kanilang pagpapatiwala ng kanilang mga anak sa inyong makapangyarihang kamay, kayo ang kikilos sa kanilang mga anak upang sila ay maging pagpapala sa kanilang mga kasama at sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanilang ina. O Diyos, maraming salamat sa aming mga ina na tapat na nananampalataya sa inyo at tapat na sumusunod sa inyong salita. Kayo po ang magpayabong ng kanilang buhay espiritual upang sila ay maging mas mabuti pang ina sa kanilang mga anak. At kung sila ay mga anak at buhay pa ang kanilang mga ina, ang dalangin ko, Panginoon, gawin niyo silang mas mabuti pang anak sa kanilang mga tumatandang ina. Yan po ang aming dalangin, Panginoon, sa hapong ito. Kayo po magpala sa aming mga ina. Tayo po ay tumayo lahat ngayon at tayo po ay mananalangin ng isang pangwakas na panalangin. O Panginoon, kayo po magpala sa bawat isa sa amin ngayong hapong ito. Ang inyong pag-ibig, ang kagandahang loob ni Kristo Jesus, at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo ang mapa sa amin nawa ngayon at magpasawalang hanggan. At lahat ay nagsabing Amen at Amen. Happy Mother's Day po sa lahat.